Today's video ay magluluto tayo ng kalyos. Eto na ang finished product at sasamahan nyo na ako. Tara. Eto, unahin ko na munang hiwa-hiwain ang ating chorizo de Bilbao. Yan, so katamtaman lang ang paghiwa natin. And then, ating igigisa after. Ayan, so yan, hiwa-hiwa na. Ngayon, sunod na natin na hiwa-hiwain ng ating green and red bell pepper. Hugas na sila. Ganito lang ako mag-hiwa-hiwa ng aking bell peppers, guys. So, ewan ko sa inyo kung paano nyo hiwa-hiwain yung mga bell peppers ninyo. Pero sa akin, ganito lang, simple lang. Bahala na kayo sa inyong creativity. Eto na, tapos na nating hiwa-hiwain. Okay, so eto na yung ating mga complete ingredients. Ayan, mayroon na akong pinakuluan ko na kagabi to, itong ating ox tripes. Yan, malambot na yan. Pati itong ating oxtail. Malambot na rin yan. Ayan, ito. So, gagamit ako ng olive oil. At ito, yung pinagpakuluan natin, sinave ko. Na-set aside ko siya kasi yan ang gagamitin natin na pangsabaw mas malasa. Ayan yung ating chorizo de Bilbao. At saka, ito, may gagamit ako ng mga, itong spices na to, pinaghalo-halo ko lang yan na garlic granules, at saka ground black pepper, salt. Yan, yung pinaghalo-halo ko lang yan dyan. Para isang kuhanan na lang ating ilalagay. Yan, mixture ko yan. At saka, gagamit din ako ng paprika. Smoked paprika ang gamit ko dyan. Green olives, garbanzos, at saka black olives para makulay ang ating buhay. Tomato puree, and yan, green and red bell pepper. At hindi ko yata na ipakita, may wine din, red wine. Gagamit ako ng red wine. Tara, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Ayan. Right, kuha ng lutuan. At kapag mainit na, lagay na natin yung ating olive oil. So, kapag medyo mainit na yung olive oil natin, ilagay na rin natin yung ating chorizo de Bilbao. Ayan, at kapag na-extract na yung kulay niya, ayan, na-extract na yung kulay, isama na natin na igisa yung ating ox tripes. Ayan. Lalagyan ko na rin ng about 2 tablespoons of paprika. Ayan. At ilagay na rin natin yung ating mixed spices. Yan. So that is a mixture of ground black pepper, garlic granules, at salt. Ayan. So atin nang lalagyan. At hayaan na natin sila dyan na maghalo-halo. Ayan. Dagdagan pa natin para masarap at malasang malasa. Well, of course, it's individual preferences yan, guys. So, tikman nyo muna kung masarap na ba sa'yo, okay na sa inyo ang panlasa, so be it. Ayan. One-third cup of red wine. Ayan, lagay na natin para pampasarap at makakatulong din na, yung sa color ng ating kalos. Okay. So, lagay na rin natin yung ating oxtail. Malambot na yung mga yan. Super lambot na siya. So, madali na lang mga yan.
At kunin na rin natin yung isinantabi natin kanina na pinagpakuluan ng mga tribes at yung oxtail. Ayan. Para mas masarap, mas malasa, as malapot. Yan. So, haluin lang natin. Ayan. At hayaan na natin siyang kumulo. Ilagay na rin natin yung ating black olives. Yan. At green olives. Yan, pagsabay-sabayin na natin, sama-sama na dyan. At of course, yung garbanzos. Ayan. Okay. At ating yung ating tomato puree. At hayaan na natin kumulo dyan. Tignan na natin. Wow, ayan, makulay na siya. Mix lang natin. Baka siya'y yan. So, titikman lang natin. Wow. Sarap pa. Tikman ko pa. So, dadagdagan ko siguro ng konting tomato sauce. Okay, so dadagdagan ko lang ng konting tomato sauce. Ayan. Sarap. Ayan. Halo ko lang. Sarap. Tinikman ko na, guys. Ang lambot, ang sarap-sarap. Now, ilagay ko na yung ating ating red pepper at green pepper. Okay, so lutuin lang natin ng couple of minutes and that's done. Okay. Nice. So, ito na ang ating kalyos. Ayan, napakasarap ito, guys. At masarap ito ihanda tuwing Pasko, I think. So, pero nasa sa inyo na kung kailan nyo siya gusto ihanda. Pwedeng-pwede. Kasi ito, pang okasyon or pang special na okasyon, pwede rin. Pang araw-araw, kung mas sinisipag kang magluto. Pero kadalasan, pang special na okasyon lang yan. Ayan. So, tara na guys, kain na tayo. Sarap. Sarap-sarap naman. Kain na guys, tara. Thank you for watching and see you soon in my next vlog. Bye-bye!